Sino sa inyo ang nakaranas na gumuho ang buong mundo sa isang iglap? Isang linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang formal kaming maghiwalay ng landas ng aking asawa. Ngunit heto siya ngayon, magpapakasal na sa babaeng tinawag niyang pangarap niya. Akala ko noon ay katapusan na ng buhay ko, ngunit nagkamali ako. Ang mas nakakagulat pa rito ay inimbitahan niya ako sa mismong araw ng kanyang kasal. Siyempre, bilang isang babaeng may paninindigan, dumalo ako. Ngunit nang makita ko kung sino ang babaeng nakatayo sa harap ng dambana, hindi ko napigilan ang aking sarili. Tumawa ako ng malakas. Bakit? Dahil ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang taong sumira rin sa buhay ng marami, isang taong kilalang kilala ng aking nakaraan. Ngunit bago tayo umabot sa bahaging iyon, hayaan ninyong balikan ko ang araw na nagsimula ang lahat ng sakit. Madilim at makulimlim ang kalangitan sa Maynila ng hapong iyon. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan mula sa labas ng malalaking salamin ng aming marangyang tirahan ay ang tahimik na pagtulo ng aking mga luha. Nakakalat sa sahig, nagawa sa makintab na kahoy, ang mga kartong kulay kayumanggi. 5 taon. 5 taon kong tinawag na tahanan ang lugar na ito. Sa bawat sulok ay nakakubli ang mga alaala, na ngayon ay parang alikabok na lamang na madaling liparin ng hangin. Nakita ko ang aming litrato noong kami ay ikasal na nakalagay sa isang magandang kuwadro na yari sa pilak. Naroon din ang paboritong tasa ni Dante, ang aking dating asawa, na may nakaukit na pangalan niya, at ang aming magkapares na tsinelas na madalas naming suotin tuwing umaga habang umiinom ng kape. Lahat ng ito ay tila naging banyaga sa aking paningin, na parang hindi na bahagi ng aking pagkatao. Nanginginig ang aking mga daliri nang haplusin ko ang kuwadro ng aming litrato at malamig ang salamin nito. Bumagsak ang ilang hibla ng aking buhok sa aking muka. Itinatago ang mga luhang kanina ko papilit na pinipigilan. Sa likod ng lahat ng karangyaan na aming naipundar, ang natira na lamang ngayon ay matinding pangungulila. Ang paghihiwalay na ito ay higit na masakit kaysa sa anumang masamang panaginip na dumaan sa aking buhay. Ano ang ginagawa mo? Basag ng isang malalim na boses sa katahimikan ng silid. Dali-dali akong lumingon at pinunasan ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Nakatayo si Dante sa hamba ng pintuan. Rinig na rinig ko ang paglapat ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig. Suot niya ang kanyang magarang damit pang opisina na bumabagay sa kanyang matikas na pangangatawan. Tiningnan niya ako ng napakalamig. Para bang isang ganap na hindi kilalang tao ang nasa kanyang harapan. At hindi ang babaeng isinumpa niyang iibigin habang buhay sa harap ng altar 5 taon na ang nakararaan. Ang amoy ng kanyang pabango na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan ngayon ay nagdudulot na lamang ng kirot sa aking dibdib. Inaayos ko lang ang mga gamit ko, mahinang sagot ko, pilit tinatataga ng aking boses upang hindi niya marinig ang panginginig nito. Pumasok si Dante sa loob ng silid. Iginala niya ang kanyang paningin sa bawat sulok, tila sinusuri kung may naiwan pa akong kalat. Tapos na ang lahat, maaari ka nang umalis anumang oras na nais mo. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon ng malalim sa aking puso. Ganoon kabilis, ganoon kadali niya akong gustong paalisin sa buhay niya. Wala man lang pag-aalinlangan. Dante, lakas loob kong sambit, humakbang ng bahagya papalapit sa kanya. Wala na ba talaga tayong aayusin? Wala na bang natitira sa lahat ng pinagsamahan natin? Ngumisi siya nang may halong pagkutya at pagod. Anong aayusin, Rosa? Sinubukan na natin, hindi ba? Masyado tayong magkaiba. Kailangan ko ng taong makakatulong sa aking umunlad. Isang taong may matayog na pangarap, may pangalan sa lipunan, at may malawak na impluwensya sa mga namumuhunan. Hindi isang taong nakukuntento na lamang sa isang simpleng buhay na tulad nito. Kailangan ko ng katuwang na makakasabay sa aking pag-angat. Ngunit hindi ba sinabi mo noon na mahal mo ako maging sino man ako? Nasapat na tayong dalawa. Tanong ko. Nagbabaka sakaling mayakap muli ang lalaking nakilala ko noon. Hindi sapat ang pag-ibig lamang para makapagpatayo ng isang malaking imperyo ng negosyo, Rosa, sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay tila ng mamaliit, puno ng pagmamalaki sa kanyang mga naabot. Tiningnan niya ako muli. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal tuwing titingin sa akin, ngayon ay nagiiwan lamang ng matinding pagkadismaya at awa. Simula ngayon, tatahakin na natin ang ating sariling mga landas. Sana ay maging masaya ka sa sarili mong paraan. Natahimik ako. Sumisigaw ang aking puso, nais kong magalit,
Nais kong isumbat sa kanya ang lahat ng sakripisyo ko noong mga panahong nagsisimula pa lamang siya, ngunit tila tikom ang aking mga labi. Naisip ko na wala nang silbi ang ipaglaban ang isang relasyon kung isa lamang ang lumalaban at ang isa ay matagal nang sumuko. Wala na si Dante. Kahit bago pa man ganap na mapawalang bisa ang aming kasal sa mata ng batas, matagal na siyang bumitaw. Sa gitna ng aking malalim na kalungkutan, isang alaala mula sa nakaraan ang biglang sumagi sa aking isipan. Isang alaala na pilit kong ibinabaon sa limot sa loob ng maraming taon. Alaala tungkol sa isang kabutihan na sinuklian ng matinding pagtataksil. Nagbalik ito na parang nais ipamukha sa akin na ang panloloko at pananakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi na bago sa akin. 8 taon na ang nakalilipas. Ako noon ay isang masigasig na mag-aaral sa pamantasan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi sa gitna ng malakas na ulan, nakita ko ang isang nakababatang babae na umiiyak nang nag-iisa sa gilid ng madilim na kalsada. Magulo ang kanyang ayos, sira ang kanyang dalang bag, at bakas sa kanyang maruming mukha ang labis na takot at kaba. Ayos ka lang ba? Tanong ko habang maingat na lumalapit sa kanya, inaalok ang aking payong. Nagpakilala siya bilang Clara at isinalaysay ang kanyang nakakaawang sinapit. Ninakawan daw siya na wala ang lahat ng kanyang pera, damit, at mahahalagang papeles. Sinabi niya na galing siya sa malayong probinsya sa Kabisayaan upang maghanap ng magandang kapalaran dito sa syudad. At ngayon ay wala siyang matutuluyan ni isang kusing na pambili ng pagkain. Dahil sa likas na habag na itinuro sa akin ng aking mga magulang, hindi ko siya matiis. Dinala ko si Clara sa aking maliit, ngunit maayos na inuupahang kwarto. Ipinagluto ko siya ng mainit na sabaw, ibinili ng makakain, at pinahiram ng aking mga tuyo at malinis na damit. Laking pasasalamat niya sa akin noong gabing iyon. Habang humihigop ng sabaw, nagkwento siya tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang naghihirap na pamilya na umaasa sa kanya, at sa kanyang taos-pusong pangako na babawi siya sa aking kabutihan balang araw kapag nakaluwag-luwag na siya. Ilang linggo ring tumira si Clara kasama ko. Masipag siya sa paglilinis ng kwarto at napakagaling niyang makipag-usap. Napakatamis ng kanyang dila. Tinulungan ko pa siyang gumawa ng papeles at maghanap ng trabaho upang makapagsimula siya. Pinahiram ko rin siya ng aking mga naipon na pera mula sa aking trabaho pagkatapos ng klase. Isang malaking halaga para sa isang mag-aaral na tulad ko upang makaupa siya ng sariling kwarto at makabili ng mga damit na magagamit niya sa pamamasukan. Rosa, hulog ka ng langit sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo hanggang sa huling hininga ko, sabi ni Clara noon habang mahigpit na nakayakap sa akin bago siya umalis upang lumipat sa kanyang bagong tirahan. Ngunit lumipas ang ilang buwan. Bigla siyang naglaho na parang bula. Hindi na siya mahagilap, hindi na dumadalaw, at hindi na rin gumagana ang kanyang numero ng telepono. Nagsimula akong makutuban na may maling nangyayari nang may mga magagaspang na lalaking dumating sa aking inuupahang kwarto. Hinahanap si Clara at sinisingil ang napakalaking halaga ng perang inutang niya gamit ang aking pangalan bilang garantiya. Hindi lang pala siya nag-utang, ginamit pa niya ang aking pagkakakilanlan upang mangloko ng iba't ibang nagpapautang. Nalaman ko rin mula sa mga kaibigan kong ipinakilala ko sa kanya na niloko rin sila ni Clara gamit ang parehong kaawa-awang istorya na durog ang aking puso. Umiyak ako hindi dahil sa perang nawala at sa mga utang na kailangan kong bayaran, kundi dahil sa tiwalang ibinigay ko ng buong puso na tinapakan lamang niya ng walang awa. Inireklamo ko siya sa mga alagad ng batas, kahit na alam kong mahirap ang proseso. Alam kong masakit ito, Ineng, sabi ng isang matandang imbestigador na may hawak ng kaso matapos kong magbigay ng pahayag. Isa siyang propesyonal na manloloko. Marami na siyang nabiktima bago ka pa. Sayang nga lang at masyado siyang madulas. Nag-iiba ng pangalan at itsura, kaya mahirap hulihin. Ngunit hindi ako sumuko. Nahanap ko ang lungga ni Clara noong mga panahong iyon at nakapagbigay ng matibay na ebidensya sa mga pulis. Sa tulong ng mga autoridad, naaresto at nakulong si Clara. Nang magkatinginan kami sa loob ng presinto, wala akong nakitang pagsisisi sa kanyang mga mata, kundi matinding galit at pagbabanta. Nalaman ko kinalaunan na nakalaya siya agad dahil sa piyansa at tuluyan ng nagtago sa batas hanggang sa naging isang ganap na pugante. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng matinding takot at pader sa aking puso, dahilan upang mahirapan na akong magtiwala ng lubos sa ibang tao, maging sa sarili kong asawa. Bumuntong hininga ako ng malalim, pilit na iwinawaksi ang nakaraan at bumabalik sa realidad na nasa aking harapan.
Ang alaalang iyon ay parang aninong patuloy na sumusunod, lalong nagpapalalim sa sugat sa aking puso. Tiningnan ko si Dante na ngayon ay abala sa kanyang hawak na telepono, marahil ay kausap ang kanyang bagong pag-ibig. Ang lalaking ito na nangakong aalagaan ako, ay iniiwan na lamang ako ngayon dahil sa kanyang pansariling ambisyon. At 8 taon na ang nakararaan, iniwan din ako ng taong tinulungan ko mula sa putikan. 2 magkaibang pagtataksil, ngunit parehong sumira sa aking pagkatao. Aalis na ako, sabi ko habang kinukuha ang aking bag at tinatali ang ilang kahon. Sandali, sabi ni Dante. May kinuha siya mula sa panloob na bulsa ng kanyang mamahaling kasuotan. Isang makapal na sobre na kulay ginto, may marangyang amoy at may magandang ukit ng pangalan na kumikinang. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang iniaabot niya ito sa akin. Imbitasyon ito, sabi ni Dante, nang hindi man lang tumitingin ng diretso sa aking mga mata. Sa susunod na linggo na ang kasal ko. Pakiramdam ko ay huminto ang pag-ikot ng mundo at nawalan ng hangin sa loob ng kwarto. Sa susunod na linggo? Ganoon kabilis? Gusto namin ng magiging asawa ko na dumalo ka, Rosa. Bilang tanda ng maayos nating paghihiwalay sa harap ng ating mga kakilala. Umaasa akong makakapunta ka at ipapakita na wala nang samaan ng loob. Patuloy ni Dante na parang nagbabasa lamang ng isang formal na liham. Lumunok ako. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tila nagbabadyang tumulong muli at mag-unahan sa aking mga pisngi. Ang lalaking kalalayo pa lamang sa akin, na nagsabing hindi ako sapat at walang kakayahang tulungan siyang umangat, ay iniimbitahan ako sa sarili niyang kasal, kasama ang babaeng pumalit sa akin. Gusto niyang makita ko ang kanyang rurok ng tagumpay at kaligayahan sa piling ng ibang babae. Gusto nilang ipangalandakan na ako ang talunan. Kailangan kong pumunta. Bulong ng aking isipan. Umiinit ang aking dugo. Hindi ko ipapakita na nadurog ako. Pupunta ako ng nakataas ang noo at may ngiti sa labi. Ipapakita ko sa kanya at sa buong angkan niya na hindi ako isang mahinang babaeng iiyak na lamang sa isang tabi. Kahit walang lumalabas na salita sa aking mga labi dahil sa sobrang sikip ng aking lalamunan. Kinuha ko ang sobre mula sa kamay ni Dante. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid na naglalaman ng napakaraming mapait at matamis na alaala. Tuloy-tuloy akong lumabas patungo sa ulan at sa isang bagong buhay na hindi ko pa alam kung ano ang kahihinatnan. Sa loob ng sobrang hawak-hawak ko ng mahigpit ay nakaukit ang pangalan ni Dante at ang pangalan ng kanyang magiging asawa. Dante at Maria Margarita. Isang pangalan na hindi ko inaasahang magpapabilis ng tibok ng aking puso kinalaunan. Dumating ang araw ng kasal. Ang aking mga hakbang ay puno ng pino, tikas, at kumpiyansa nang pumasok ako sa napakalaking bulwagan ng pinakasikat at pinakamahal na pasilidad sa buong Maynila, kung saan gaganapin ang marangyang pagdiriwang. Ang suot kong lunti ang damit na hanggang sahig ay kumikinang na parang mamahaling bato sa gitna ng karamihan na nakasuot ng iba't ibang kulay at ginto. Ibinagay ko rito ang isang simpleng ngunit eleganteng ayos ng buhok at pampaganda. Ngunit sa likod ng aking nakamamanghang panlabas na anyo, mabilis na parang tambol ang kabog ng aking dibdib. Nararamdaman ko ang mga malilisisyong bulungan na sumusunod sa bawat hakbang ko. Ang mga tingin mula sa mga panauhin na karamihan ay mga mayayamang kasamahan sa negosyo, mga sikat na personalidad, at kamag-anak ni Dante ay parang daan-daang mainit na karayom na tumutusok sa aking balat. Tingnan ninyo siya, si Rosa. Talagang nagkaroon pa siya ng mukhang maihaharap at dumalo rito. Bulong ng isang ginang na nakasuot ng napakapulang damit na punong-puno ng makikinang na alahas. Hindi alintana na naririnig ko siya. Napakalakas ng loob. Hindi ba kapapawalang bisa lamang ng kasal nila noong nakaraang linggo? Siguro ay umaasa pa siyang magkakabalikan sila. Sagot ng kanyang kasama na may kasamang malakas na pagtawa. Hindi ko hahayaang makita ninyo akong mahina. Bulong ng aking isip habang pilit na binabaliwala ang lahat ng boses sa aking paligid. Naglakad ako ng tuwid, hawak ng mahigpit ang aking maliit na bag. Isang manipis ngunit matapang na ngiti ang namutawi sa aking mga labi. Nakita ko ang ilang pamilyar na mukha. Mga lumang kaibigan ni Dante na madalas pumunta sa aming bahay noon upang kumain ng mga iniluto ko. Umiwas sila ng tingin nang makita ako, biglang nagkukunwaring abala sa pakikipag-usap sa iba at pag-inom ng kanilang mamahaling inumin. Parang pilit na tinutusok ang aking puso sa bawat pag-iwas nila, ngunit hindi ako umatras. Napagpasyahan ko ng pumunta rito at mananatili ako hanggang sa matapos ang pagdiriwang na ito. Rosa,
Isang pamilyar na boses na may mataas na tono ang nagpatigil sa aking paglalakad. Lumingon ako at nakita ko sa aking harapan sina Don Arturo at Doña Carmela, ang mga magulang ni Dante. Si Doña Carmela, na nakasuot ng isang napakamahal at mabigat na gintong kasuotan, ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ngiti ay artipisyal at puno ng lamig. Magandang gabi po, Don Arturo, Doña Carmela. Bati ko, pinipilit na maging magalang at formal. Mabuti naman kami, Rosa. Sagot ni Doña Carmela. Ang boses ay tila ng uuyam. Hindi talaga namin inakala na may lakas ka ng loob na pumunta rito. Sabi pa naman ni Dante, ay baka ikahiya mo ang sitwasyon mo at magtago na lamang. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Huminga ako ng malalim upang pakalmahin ang aking sarili. Siyempre po ay dadalo ako, Doña Carmela. Ito ang pinakamasayang araw ng anak ninyo. Gusto kong saksihan ang kanyang kaligayahan. Aba, oo naman. Napakasaya ni Dante ngayon. Sagot ni Doña Carmela, mas lalong lumawak ang kanyang mapagmataas na ngiti. Nakuha na niya sa wakas ang babaeng nababagay sa kanya at makakatuwang niya sa buhay. Isang babaeng galing sa mayamang angkan at nakapag-aral pa sa Europa. Napakarami nilang negosyo na tiyak na tutulong upang lalong lumago ang kumpanya ng aking anak. Hindi tulad ng, alam mo na, napalunok ako. Napakasakit pakinggan ng mga pang-iinsulto niya na hindi man lang niya pilit na itago. Si Don Arturo ay tahimik lamang sa tabi, iniiwasan ang aking tingin. Salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Kung inyong mamarapatin, hahanapin ko lamang ang aking uupuan. Magalang kong pagpapaalam, hindi na hinintay ang kanilang sagot. Tumalikod ako bago pa man bumagsak ang aking mga luha. Lumakad ako patungo sa isang madilim na sulok ng bulwagan, malayo sa sentro ng atensyon. Habang pinagmamasdan ko ang malawak na lugar na napapalamutian ng libu-libong puting rosas, hinanap ng aking mga mata ang babaeng dahilan kung bakit lubos na masaya ang pamilya ni Dante. At mula sa di kalayuan, malapit sa entablado, nakita ko siya. Nakatayo siya sa tabi ni Dante. Nakasuot ng napakagandang puting damit na gawa sa mamahaling sutla at pinungranda. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng napaka-elegante. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang kanyang likuran habang nakikipag-usap sa mga kilalang panauhin. Napaka-perpekto ng kanyang tindig. Ngunit habang tinititigan ko siya, may isang kakaibang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa aking katawan. Ang pamamaraan ng kanyang pagtango, ang banayad na kumpas ng kanyang kamay habang nagsasalita, at ang hugis ng kanyang balikat. Lahat ng ito ay pamilyar, masyadong pamilyar. Unti-unti siyang lumingon upang sagutin ang pagtawag ni Dante. Tumama ang maliwanag na ilaw ng bulwagan sa kanyang mukha. At sa isang iglap, tumigil ang pagtibok ng aking puso. Nanlaki ang aking mga mata at halos mabitawan ko ang aking hawak na bag nang makita ko ang isang napakaliit na peklat sa ibabang bahagi ng kanyang kaliwang kilay. Isang peklat na ako mismo ang naglinis at naggamot 8 taon na ang nakararaan sa isang malamig na gabi. Posible ba ito? Ang babaeng pinagmamalaki ng pamilya ni Dante, ang babaeng mag-aangat daw sa kanya sa tagumpay, ay walang iba kundi ang babaeng sumira sa aking buhay na si Clara? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng malawak at marangyang silid na iyon. Ang mga boses ng mga nag-uusap, ang malambing na tugtog ng mga biolin, at ang halimuyak ng libu-libong puting rosas ay biglang naglaho sa aking pandama. Ang tanging nakikita ko lamang ay ang maliit na peklat na iyon sa mukha ng babaeng nakatayo sa entablado. Isang pilat na kasing nipis ng sinulid, ngunit nagdadala ng napakabigat na katotohanan. Nanlamig ang buo kong katawan, habang ang aking isipan ay pilit na pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Ang babaeng nasa harapan ko ngayon, ang tinatawag nilang Maria Margarita, na nagmula raw sa isang napakayaman at maimpluwensyang angkan sa Katimugan, ay ang mismong babaeng pulubi na pinulot ko mula sa basang kalsada 8 taon na ang nakararaan, si Clara. Ang babaeng nagnakaw ng aking mga naipon, gumamit ng aking pangalan, at nag-iwan sa akin ng sangkatutak na utang na pinagbayaran ko ng ilang taon. Paano niya nagawang baguhin ang kanyang buong pagkatao nang ganoon kabilis at kaperpekto? Ang kanyang balat na dati ay magaspang at nasunog sa araw ay ngayon ay kasing kinis na ng porselana. Ang kanyang buhok na dati ay buhol-buhol ay ngayon ay maayos na nakapusod at napapalamutian ng mga kumikinang na bato. Ngunit kahit gaano pa karaming mamahaling pampaganda ang kanyang ilagay,
Hindi niya kailanman mabubura ang peklat na iyon, ang palatandaan ng kanyang madilim na nakaraan, na ako mismo ang gumamot noong gabi na maawa ako sa kanya. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa malayo, narinig ko muli sa aking isipan ang mga mapagmataas na salita ni Doña Carmela kanina. Isang babaeng nakapag-aral sa Europa, may malalaking negosyo, nababagay sa ambisyon ni Dante. Isang malakas na alon ng pagkairita ang bumalot sa aking dibdib, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang isang nakapangingilabot na biro ng tadhana. Ang pamilya ni Dante, na labis ang panghihiya sa akin dahil sa aking simpleng pinagmulan, ay tuwang-tuwa na tinatanggap ang isang manloloko sa kanilang maharlikang angkan. Nagsimula ang seremonya ng kasal. Tumahimik ang lahat ng panauhin at natuon ang atensyon sa gitna ng entablado kung saan nakatayo ang dalawang ikakasal. Nagsalita ang pari, nagbabahagi ng mga pangaral tungkol sa katapatan, pag-ibig at tiwala. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng pari ay parang nakakalasong palaso na tumatama sa sitwasyon. Tiwala, katapatan. Kung alam lamang nila kung anong uri ng makamandag na ahas ang kanilang pinapapasok sa kanilang pamamahay. Tiningnan ko si Dante. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng labis na kaligayahan. Wala ni katiting na bakas ng pagsisisi o lungkot sa paghihiwalay namin, 1 linggo pa lamang ang nakalipas. Nakatitig siya kay Clara na parang ito na ang pinakamagandang nilalang na nakita niya sa buong buhay niya. Bulag. Bulag na bulag si Dante sa kinang ng huwad na yaman at katayuan sa lipunan na ipinapakita ng babaeng iyan. Dumating ang oras ng palitan ng sumpaan. Kinuha ni Dante ang mikropono at tiningnan ng malalim sa mga mata si Clara. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ipinangako niya ang langit at lupa. Sinabi niya kung gaano siya kaswerte na natagpuan niya ang babaeng bubuo sa kanyang mga pangarap, ang babaeng kapantay ng kanyang mga malalaking ambisyon sa buhay. Nakikinig ako habang nakaupo sa madilim na sulok at hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pait na unti-unting lumalatay sa aking kaluluwa. Ang mga salitang iyon ay ang eksaktong mga salitang sinabi niya sa akin 5 taon na ang nakararaan sa isang maliit na simbahan sa probinsya. Ang mga pangakong madaling napako dahil lamang sa kanyang labis na paghahangad ng kapangyarihan at salapi. Sumagot si Clara. Ang kanyang boses ay napakalambing, pino at tila pinag-aralan ng maigi upang magmukhang isang tunay na anak mayaman na sanay sa karangyaan. Ipinangako niya na sasamahan niya si Dante sa hirap at ginhawa, na siya ang magiging matibay na haligi ng kanilang tagumpay. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Dante sa harapan. Halos maiyak sa galak si Doña Carmela habang pinupunasan ang kanyang mata gamit ang isang panyong may burda. Kung alam lamang ng matandang ginang na iyon na ang kanyang pinakamamahal na kayamanan at pangalan ay malapit ng masaid at masira dahil sa babaeng iyon, marahil ay hinimatay na siya sa kinauupuan niya. Dumating ang pagpapalitan ng singsing. Itinaas ni Clara ang kanyang kanang kamay at dahan-dahang isinuot ni Dante ang isang napakalaking singsing na may diamante sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, tila luminaw ang lahat sa aking isipan. Nawala ang sakit na bumabagabag sa akin sa mga nakalipas na araw. Nawala ang pait ng pagtataksil, nawala ang panghihinayang. Ang tanging natira ay isang napakalinaw na katotohanan na mas masahol pa sa anumang nakakatawang palabas. Iniwan ako ni Dante dahil hindi raw ako sapat para sa kanyang matataas na pangarap. Iniwan niya ako para sa isang babaeng magdadala raw sa kanya sa tuktok ng tagumpay at kasikatan sa lipunan. Ngunit ang totoo, ipinagpalit niya ang isang tapat at nagmamahal na asawa sa isang propesyonal na magnanakaw na unti-unting uubos sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi ko alam kung saan nagmula, ngunit naramdaman ko ang isang panginginig sa aking tiyan na umaakyat patungo sa aking lalamunan. Ipinahayag ng pari na sila ay ganap ng mag-asawa. Inilahad ng pari na maaari ng halikan ng lalaki ang kanyang asawa bilang tanda ng kanilang pag-iisa. Dahan-dahang inilapit ni Dante ang kanyang mukha kay Clara. Pumikit si Clara, umaarte na parang isang inosenteng dalagang puno ng pagmamahal at pag-asa. Bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Isang maliit na hagikhik ang nakawala sa aking mga labi. Sinubukan kong takpan ang aking bibig gamit ang aking nanginginig na kamay, ngunit ang hagikhik na iyon ay mabilis na lumaki at naging isang malakas na tawa. Isang tawa na puno ng pang-uuyam. Isang tawa na naglalaman ng lahat ng pait, ng pagkadismaya, at higit sa lahat, ng labis na kaligayahan.
Dahil sa nakakatawang kabaliwan ng sitwasyong ito, tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Lumakas ang aking pagtawa habang nakahawak sa aking tiyan. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong bulwagan. Sinisira ang sagradong katahimikan at ang romantikong musika na tumutugtog mula sa mga biolin. Natigil ang lahat ng paggalaw. Bumaling ang daan-daang mga mata sa aking direksyon. Ang mga mukha ng mga panauhin na kanina ay puno ng paghanga at kagalakan. Ngayon ay napalitan ng labis na pagkabigla, pandidiri at pagtataka. Napatigil si Dante. Nanlaki ang mga mata nang makita akong nakatayo sa likuran. Tumatawa ng malakas na parang tuluyan nang nawawala sa sariling katinuan. Sa kanyang tabi, napatingin din si Clara sa akin. Sa sandaling magtama ang aming paningin, nakita ko kung paano gumuho ang kanyang huwad na pagkatao kahit sa loob lamang ng isang segundo. Ang kanyang maamo at inosenteng mukha ay biglang binalot ng matinding gulat at kaba. Nakilala niya ako. Nakita ko ang takot na gumapang sa kanyang mga mata. Ang parehong madilim na takot na nakita ko sa presinto 8 taon na ang nakararaan bago siya makatakas sa batas. Ngayon nahawak ko na ang nag-iisang lihim na sisira sa kanilang perpektong araw. Ano kaya ang gagawin ng ambisyosong lalaking ito kapag nalaman niyang ang pinakasalan niya sa harap ng buong lipunan ay isang kilabot na kriminal? At ano ang gagawin ng manlolokong ito ngayong kaharap na niya, ang nag-iisang taong makakapagbunyag ng kanyang tunay na mukha sa lahat ng tao sa bulwagang ito? Ang matalim na katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong bulwagan. Wala ni isang kaluskos, wala ni isang bulong mula sa daan-daang panauhin. Ang tanging naririnig lamang ay ang umaalingaw-ngaw kong tawa na unti-unting humihina hanggang sa mapalitan ng isang malamig at matapang na ngiti. Nakatitig ang lahat sa akin at sa pagkakataong ito, hindi na ako nakaramdam ng kaba o hiya. Ang pag-aalinlangan at takot na bumabagabag sa akin nang pumasok ako sa lugar na ito ay matagal nang nilusaw ng katotohanang nasa aking harapan. Sa ibabaw ng entablado, nakita ko kung paano nagbago ang kulay ng mukha ni Dante. Mula sa maaliwalas na anyo ng isang masayang lalaking ikinasal, ito ay naging mapula dahil sa matinding galit, pagtataka at pagkapahiya. Mabilis siyang bumaba mula sa entablado. Ang bawat hakbang sa hagdan ay mabigat at nag-aapoy. Habang papalapit siya sa akin, nakita ko ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib, tanda ng nag-aalborotong emosyon na pilit niyang pinipigilan. "Rosa, ano bang ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng bait?" Bulalas ni Dante nang makalapit siya sa aking kinatatayuan. Ang kanyang boses ay pilit na pinahihina sa pagitan ng kanyang mga ngipin upang hindi tuluyang magkagulo ang mga panauhin na nakikinig sa amin, ngunit ramdam ko ang matinding diin sa bawat salitang binibitawan niya. "Gusto mo bang sirain ang araw ko? Gusto mo bang ipahiya ang sarili mo sa harap ng lahat ng taong ito dahil lang hindi mo matanggap na wala na tayo?" Tinitigan ko siya ng tuwid sa kanyang mga mata. Wala na ang luhang kanina ko pa pinipigilan sa aking pag-iisa. Wala na ang Rosa na palaging nagpaparaya, nakayuko at nananahimik para lamang mapanatili ang kapayapaan sa aming pagsasama noon. "Hindi ako baliw, Dante," sagot ko. Ang aking boses ay buo, malinaw at sapat lamang ang lakas upang marinig ng mga taong nakapaligid sa aming dalawa. At mas lalong hindi ko sinisira ang araw mo. Sa totoo lang, inililigtas ko pa nga ang buong buhay mo at ang pinakamamahal mong negosyo mula sa tuluyang pagkawasak. Bago pa man makasagot si Dante, narinig ko ang matinis at nagiinit na boses ni Doña Carmela mula sa aking likuran. Hati ang pagitan ng mga panauhin habang nagmamadali siyang lumapit, suot ang kanyang mabigat na alahas na kumakalansing sa bawat mabigat niyang hakbang. Namumula ang kanyang mukha at ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw sa labis na galit. "Mga guwardiya, ilabas ninyo ang babaeng iyan!" Sigaw ni Doña Carmela. Itinuturo ako ng kanyang nanginginig na daliri habang pinapanlakihan ako ng mata. Sinasadya niyang manggulo dahil hindi niya matanggap na iniwan na siya ng anak ko para sa isang mas maayos na babae. Isa siyang desperada. "Huwag ninyong hayaang sirain niya ang pinakamahalagang araw ng aking manugang na si Maria Margarita." Dalawang naglalakihang lalaking nakasuot ng madilim na uniforme ng gwardiya ang mabilis na lumapit sa akin mula sa pintuan. Nakahanda na akong hawakan sa magkabilang braso. Ngunit itinaas ko ang aking kanang kamay bilang hudyat na huwag silang lumapit. Ang aking tindig ay nanatiling tuwid, puno ng dignidad at walang kahit anong bakas ng pag-atras. "Hindi ninyo ako kailangang kaladkarin palabas ng bulwagang ito,"
Mahinahon ngunit madiin kong sabi kay Doña Carmela habang tinitingnan ko siya mula ulo hanggang paa. Kusa akong aalis sa lugar na ito dahil wala naman talaga akong balak na magtagal at makisalo sa inyong huwad na kaligayahan. Ngunit bago ako umalis, Doña Carmela, bago ako tuluyang magpaalam sa inyong mapagmataas na pamilya, hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang maliit na handog para sa kasal na ito. Isang katotohanan na tiyak na magpapabago sa buhay ninyong lahat, simula ngayong gabi. Ibinaling ko ang aking paningin kay Clara, na ngayon ay nakatayo sa likuran ni Dante. Bumaba rin siya mula sa entablado, ngunit nagtago sa malapad na likuran ng kanyang mapapangasawa. Mahigpit siyang nakakapit sa braso ni Dante. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat nito at pilit na umiiyak. Napakagaling niyang umarte. Ang kanyang mga luha ay parang mga malinaw na kristal na tumutulo mula sa kanyang mga mata. Nagpapanggap na isang inosenteng biktima ng isang baliw at naghihiganting dating asawa. Dante, huwag mo siyang pakinggan. Humihikbing sabi ni Clara habang pilit na inilalapit ang kanyang sarili sa dibdib ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig, nagpapaawa, at puno ng pekeng takot. Nagsisinungaling siya, Dante. Hindi ko siya kilala. Gusto lang niyang sirain ang kasal natin dahil puno ng galit ang puso niya. Paalisin mo na siya, parang awa mo na. Natatakot ako sa kanya, baka kung ano ang gawin niya sa atin. Hinigpitan ni Dante ang pagyakap kay Clara. Tila pinoprotektahan ito mula sa isang mabangis na hayop na handang managpang anumang oras. Tumitig siya sa akin ng may matinding pandidiri at pagkabigo. Naririnig mo ba ang sarili mo, Rosa? Wala na tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na bago pa ako makalimot na naging bahagi ka ng buhay ko at makatawag pa ako ng pulis. Pulis? Napangiti ako ng mapakla, isang ngiti na umabot hanggang sa aking mga mata. Magandang ideya iyan, Dante. Tawagin mo ang mga pulis. Ipatawag mo ang lahat ng investigador na kilala mo. Sa katunayan, kanina pa dapat sila nandito. Dahil ang babaeng hawak-hawak mo, ang babaeng ipinagmamalaki ng iyong ina na nagmula sa mayamang angkan at may malawak na lupain, ay matagal nang pinaghahanap ng batas. Nagkaroon ng mas malakas na bulungan sa buong bulwagan. Ang mga panauhin na kanina ay tahimik na nanonood at nakikinig ngayon ay nag-uumpisa ng magtanong sa isa't isa. Ang mga salitang batas at pinaghahanap ay mabilis na nag-apoy sa isipan ng lahat ng naroroon. Ang mga mamahaling baso ng alak ay ibinaba sa mga mesa. At lahat ng atensyon ay tila nakapako na sa aming tatlo. Ano bang pinagsasasabi mong kahibangan na iyan? Galit na tanong ni Don Arturo, na lumapit na rin upang protektahan ang pangalan ng kanilang pamilya mula sa lumalaking eskandalo. Kilala namin ang pamilya ni Maria Margarita. Nakita namin ang mga dokumento. Sila ay may malaking asyenda at mga sikat na negosyo sa probinsya. Natawa ako ng bahagya, hindi dahil sa masaya ako, kundi dahil sa matinding awa sa kanilang pagiging bulag at sunod-sunuran sa kinang ng huwad na kayamanan. Iyan ba ang sinabi niya sa inyo? Na siya ay isang tagapagmana? Na siya ay nakapag-aral sa ibang bansa at nagtapos ng may karangalan? Gumising kayo sa inyong magandang panaginip, Don Arturo. Ang tunay na pangalan ng babaeng nakakapit sa anak ninyo ay Clara. 8 taon na ang nakararaan, kinupkup ko siya mula sa kalsada. Basang-basa sa ulan, walang makain, sira-sira ang damit, at nagmamakaawa na tulungan ko siya. Pinatuloy ko siya sa aking munting inuupahang kwarto noon, pinakain ko, dinamitan, at tinulungan pang ang maghanap ng marangal na trabaho. Ngunit alam ninyo ba kung ano ang isinukli niya sa aking kabutihan? Huminto ako ng sandali upang kumuha ng malalim na hininga. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod dahil sa tindi ng emosyon na matagal kong kinimkim. Ngunit ang bawat salitang bibitawan ko ngayon ay kailangang bumaon ng malalim sa kanilang mga kamalayan. Ninakaw niya ang lahat ng aking inipong pera na pinaghirapan ko ng ilang taon. Ginamit niya ang aking pangalan, pati na ang pagkakakilanlan ng aking mga kaibigan upang mangutang ng malalaking halaga sa iba't ibang tao at pagkatapos ay naglaho siya na parang bula. Iniwan niya akong baon sa utang na hindi ko ginawa at hindi ko pinakinabangan. Inireklamo ko siya, ipinakulong. Ngunit nakatakas siya sa tulong ng mga kasabwat niya sa labas. At mula noon ay nagtatago na siya gamit ang iba't ibang pangalan, kwento, at pagkakakilanlan. Isa siyang propesyonal na manloloko na ang tanging pinupuntirya ay ang mga mayayamang lalaki na madaling mabulag ng magandang mukha, malambing na boses, at matamis na pananalita. At ngayon, ikaw, Dante, ang bago niyang biktima para masimot niya ang lahat ng iyong yaman. Tumahimik ang lahat,
Wala kang maririnig sa malawak na bulwagan, kundi ang panakanakang paghikbi ni Clara, na ngayon ay tila nauubusan na ng lakas. Hinawakan ni Dante ang magkabilang balikat ni Clara, at iniharap ito sa kanya, pilit na sinusuri ang mukha ng babaeng nais niyang pakasalan. Margarita, totoo ba ang mga sinasabi niya? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay may halong matinding pag-aalinlangan ngayon. Ang kanyang matibay na tiwala kanina ay unti-unting nabibitak, at nakikita ko ang simula ng pagguho ng kanyang malaking pagmamalaki. Hindi totoo iyan. Umiiyak na sagot ni Clara, pilit na tinitingnan si Dante sa mga mata habang umaagos ang kanyang mga luha. Dante, mahal kita. Kilala mo ako, hindi ba? Ang aking mga magulang ay nasa probinsya at hindi lamang nakadalo dahil sa biglaang karamdaman. May mga papeles ako, may mga dokumento na nagpapatunay kung sino ako. Paano mo paniniwalaan ang isang babaeng biniyak mo ang puso kaysa sa babaeng nasa harapan mo ngayon na handang ialay ang buong buhay sa iyo? Nasisiraan na siya ng bait dahil sa labis na sakit. Muling tumingin si Dante sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katibayan ng kahit anong butas sa aking kwento upang mapatunayan niyang mali ako at tama ang kanyang naging desisyon. Rosa, sapat na ang paninirang puri na ito. May mga papeles siya. Nakita namin ng mga abogado ko ang mga titulo ng kanyang pamilya, pati na ang mga papeles ng kanyang mga negosyo. Hindi mo basta-basta magagawa ang mga mabibigat na akusasyong ito sa harap ng lahat ng walang dalang matibay na patunay. Ididimanda kita ng paninirang puri. Inaasahan ko na ang sagot niyang iyon. Isang kilabot na manlolokong tulad ni Clara ay tiyak na hindi papasok sa isang malaking laro ng walang dalang matibay na baluti. Ang mga peking dokumento, peking titulo ng lupa, at mga huwad na kasabwat ay madali lamang bilhin kung mayroon kang sapat na karanasan at koneksyon sa madilim na bahagi ng lipunan na ginagalawan niya. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman mababago ng anumang peking papel o gaano man kamahal ang ipahid niyang pampaganda. Gusto mo ng patunay? Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang tunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Huminto ako isang hakbang lamang ang layo mula sa kanilang dalawa. Hindi umurong si Dante, ngunit nakita ko ang bahagyang pag-atras ng mga paa ni Clara. Tingnan mong maigi ang kanyang kaliwang kilay, Dante. Haplusin mo ng madiin gamit ang iyong sariling daliri. Sa ilalim ng makapal na pampaganda na iyan, makikita mo ang isang napakanipis na peklat na tila hugis buwan. Isang peklat na nakuha niya nang minsang madapa siya habang sinusubukan niyang tumakas mula sa mga naghahanap sa kanya 8 taon na ang nakararaan. Ako mismo ang naglinis ng sugat na iyan sa aking sariling kwarto bago ko pa nalaman ang kanyang tunay na madilim na kulay. Sige Dante, kuskusin mo ang kanyang kilay ngayon din sa harap ng lahat kung talagang wala siyang itinatago. Biglang namutla si Clara na parang naubusan ng dugo. Ang kanyang malakas na pag-iyak ay biglang huminto at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot, tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Bago pa man maiangat ni Dante ang kanyang kamay upang gawin ang sinabi ko, mabilis na tinabig ni Clara ang braso ng lalaki. Ang kanyang kilos ay mabilis, marahas, matigas, at walang kahit anong bakas ng pagiging pino na ipinapakita niya kanina lamang. Ang lahat ng tao sa bulwagan ay sabay-sabay na napasinghap. Ang biglaang marahas na reaksyon ni Clara ay nagbigay ng isang napakalakas na kumpirmasyon sa aking mga sinabi, mas malakas pa sa anumang salita. Kung siya nga ay inosente, kung siya nga ay si Maria Margarita na walang tinatagong bahid sa nakaraan, bakit siya matatakot na mahawakan ang kanyang mukha ng sarili niyang asawa? Bakit biglang nagbago ang kanyang anyo at naging parang isang mabangis na hayop na nasukol sa sulok? Margarita, bakit mo ako tinabig? Mahinang tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig. Puno ito ng labis na pagkabigla at nakikita ko sa kanyang mga mata ang tuluyang pagguho ng kanyang perpektong mundo. Bakit ayaw mong hawakan ko ang mukha mo? Habang pilit na inilalayo ni Clara ang kanyang sarili mula kay Dante. Patuloy na naghahanap ng daan palabas ang kanyang mga mata. Isang matandang lalaki mula sa mga panauhin na nakaupo sa bandang unahan, ang biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Siya ay si Don Emilio, isa sa mga pangunahing namumuhunan sa kumpanya ni Dante, isang lalaking kilala sa buong bansa dahil sa kanyang mahigpit at tapat na pamamalakad sa mga negosyo. Lumapit siya sa gitna, habang nanlilisik ang mga mata, nakatitig ng tuwid sa namumutlang mukha ni Clara.
Ano kaya ang sasabihin ng iginagalang at tanyag na negosyanteng ito na tuluyang magbabaon sa mga kasinungalingan ng huwad na nobya sa harap ng lahat? Ang mabibigat na yabag ni Don Emilio ay tila mga nakakabinging kulog na dumadagundong sa gitna ng napakatahimik na bulwagan. Si Don Emilio ay hindi lamang isang ordinaryong panauhin na inimbitahan para makisalo sa pagkain. Siya ay nagmamay-ari ng ilan sa mga pinakamalalaking lupain at kumpanya ng asukal sa lalawigan ng Negros at kilala siya sa kanyang walang awang pagpapatakbo ng negosyo. Ang kanyang salita ay batas sa mundo ng kalakalan at ang kanyang boses ay malalim, matigas at nag-uutos ng matinding paggalang mula sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Huminto siya sa paanan ng entablado, ang kanyang mga mata na nakakita na ng napakaraming panlilinlang, pandaraya at pagtataksil sa magulong mundo ng negosyo sa loob ng maraming dekada ay nakatitig ngayon ng tuwid kay Clara. Tila binabasa niya ang buong pagkatao nito, binabalatan ang bawat kasinungalingan na nakabalot sa magandang anyo ng babae. Matagal ko nang pinagmamasdan ang babaeng iyan, mula pa kanina, bago pa man magsimula ang seremonya, simula ni Don Emilio, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malawak na silid. Noong una ay hindi ko masyadong mapagtanto kung saan ko siya nakita dahil masyadong makapal ang mga pampaganda sa kanyang mukha. Ipinakilala siya sa akin ni Dante bilang si Maria Margarita, anak daw ng mga pinunong negosyante at nagmamay-ari ng malalawak na sakahan sa Iloilo. Ngunit kilala ko ang lahat ng mayayamang angkan sa buong Kabisayaan, Dante. Kilala ko ang bawat pamilyang nagmamay-ari ng asyenda roon. Madalas ko silang makasama sa mga pagpupulong. At sinisiguro ko sa iyo, wala ni isang Maria Margarita na may ganyang mukha at ganyang kwento mula sa mga angkang iyon. Lalong nanginig ang buong katawan ni Clara. Pilit niyang ikinukubli ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pagyuko at pagtakip ng kanyang panginginig na mga kamay. Ngunit huli na ang lahat. Nakapako na sa kanya ang atensyon ng taong may pinakamalaking impluwensya sa buhay ng kanyang mapapangasawa. Nagpatuloy si Don Emilio. Ang kanyang boses ay lalong tumigas at pumuno ng galit. 6 na taon na ang nakararaan. Ang aking matalik na kaibigan at pinagkakatiwala ang kasosyo sa negosyo sa Cebu ay muntik nang magpakamatay dahil sa isang babae. Isang babaeng dumating sa kanyang buhay na nagpanggap na anak ng isang mayamang politiko mula sa Hilaga. Matapos makuha ang buong tiwala ng aking kaibigan at mapangakuan ng kasal, nilimas ng babaeng iyon ang lahat ng kanyang mga pondo sa bangko at tinangay ang mga mahahalagang titulo ng kanyang mga lupain. Ang pangalan na ginamit ng babaeng iyon ay hindi Margarita, kundi Cassandra. Ngunit ang mga mata, ang tindig, ang hugis ng panga, at ang bilis ng pananalita kapag naiipit na sa isang sitwasyon ay eksaktong-eksakto sa babaeng nakakapit sa iyo ngayon, Dante. Walang kaduda-duda, siya ang nagtulak sa aking kaibigan sa labis na kahirapan at kahihiyan. Bumagsak ang mga balikat ni Dante. Ang mga kamay niya na kanina ay mahigpit na nakahawak kay Clara upang protektahan ito ay biglang bumitaw na parang nakahawak siya ng isang nagbabagang bakal. Umatras siya ng ilang hakbang palayo sa babaeng ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at mabilis na nagpapalipat-lipat ang tingin mula kay Don Emilio papunta kay Clara at pagkatapos ay sa akin. Ang matinding pagkabigla ay unti-unting ginagapang ng isang napakalalim at nakakapasong kahihiyan na tila sumusunog sa kanyang buong pagkatao. Dante, huwag kang maniwala sa matandang iyan. Nasisiraan na rin siya ng bait, sumisigaw na si Clara habang pilit na inaabot ang mga kamay ni Dante. Ngunit patuloy na umaatras ang lalaki. Dante, mahal kita. Ako ito, si Margarita. Sinasiraan lang nila ako dahil naiinggit sila sa tagumpay natin. Ngunit ang kanyang boses ay wala na ang pino at lambing na ginagamit niya kanina upang maakit ang mga panauhin. Dahil sa matinding gulat at pagkakabunyag, lumabas ang kanyang magaspang, matinis at palengkerang tono. Nawala ang lahat ng pinag-aralan at pagpapanggap. Ito ang tunay na Clara. Ang Clara na kilalang kilala ko 8 taon na ang nakararaan noong gabing umiiyak siya sa lansangan. Natawa si Don Emilio ng pagak, isang tawang nagpapakita ng labis na pagkadismaya. Ako? Nasisiraan ng bait? Mga bantay, isara ninyo ang lahat ng pintuan ng bulwagang ito. Walang sino man ang lalabas. Dante, bilang pangunahing namumuhunan sa iyong kumpanya, inuutusan kita na tumawag ng mga alagad ng batas ngayon din.
Hayaang ang batas ang kumilatis at maghanap sa tunay na pagkakakilanlan ng babaeng ito. Kung totoo ang kanyang sinasabing siya ay isang tagapagmana mula sa Iloilo, wala siyang dapat ikatakot sa isang simpleng pagsisiyasat. Ibigay natin ang kanyang mga daliri upang makuhaan ng marka at tingnan natin kung anong pangalan ang lalabas sa talaan ng mga kriminal. Nang marinig ni Clara ang salitang batas, pagsisiyasat at ang malakas na utos na isara ang lahat ng mga pintuan ng pasilidad, tuluyan nang nagbago ang kanyang anyo. Nawala na ang nagpapaawang biktima na humihingi ng tulong. Ang kanyang maamo at maamong mukha ay biglang napalitan ng anyo ng isang nasukol na hayop. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit, puot, at nag-uumapaw na kaba. Wala na siyang pakialam kung makita man ng lahat ang kanyang tunay na kulay. Tiningnan niya ako ng masama. Isang tingin na kung nakamamatay lamang, ay kanina pa ako nakabulagta sa malamig na sahig. Ikaw! Turo niya sa akin. Ang kanyang mahabang daliri ay nanginginig sa matinding galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ikaw ang sumira ng lahat ng mga plano ko. Kung hindi ka lang sana sumulpot dito, perpekto na ang lahat. Makukuha ko na sana ang lahat ng pera ng tangang lalaking ito. Wala kang kwenta, Rosa. Wala kang kwentang asawa kaya ka iniwan ng lalaking ito. Ikaw ang dahilan kung bakit nagdurusa ako ngayon. Hindi ako natinag sa kanyang mga sigaw at pang-iinsulto. Nakatayo lamang ako roon, ang aking likod ay tuwid at ang aking mukha ay kalmado. Wala na sa akin ang mga masasakit na salitang ibinabato niya. Pinapanood ko lamang kung paano siya tuluyang nagiging isang halimaw sa harap ng lipunang pilit niyang nilinlang. Ramdam ko ang isang napakasarap na kalayaan sa aking dibdib. Ang paghihiganti ng tadhana ay mas matamis pa kaysa sa anumang bagay na maari kong gawin gamit ang aking sariling mga kamay. Sa kabilang banda, si Doña Carmela na kanina ay nag-aamok, sumisigaw, at pilit na ipinagtatanggol ang kanyang huwad na manugang. Ngayon ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Tila nahihirapan siyang huminga. Namumutla ang kanyang mukha na parang naubusan ng dugo. Si Don Arturo ay mabilis na inalalayan ang kanyang asawa bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig. Pareho silang nanginginig sa matinding kahihiyan. Sila ang mga taong labis na nang maliit sa aking simpleng pagkatao, sa aking kawalan ng yaman, at sa aking pamilya sa probinsya. Ngayon, ang pamilyang labis nilang ipinagmamalaki ay nagiging sentro ng pinakamalaking iskandalo at katatawanan sa buong bansa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa, ngunit alam kong ito ang bunga ng kanilang labis na pagmamataas at kasakiman. Tiningnan ko si Dante, ang lalaking pinakamamahal ko noon. Ang lalaking sinamahan ko sa hirap at ginhawa, na inalagaan ko noong mga panahong wala pa siyang mapagmalaki sa lipunan. Ngayon, nakaluhod siya sa sahig na parang nawalan ng lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Nakatingin siya sa kawalan, walang luha na tumutulo sa kanyang mga mata dahil sa sobrang pagkabigla. Unti-unti niyang napagtanto ang laki ng kanyang pagkakamali. Ipinagpalit niya ang isang dalisay at tapat na pag-ibig para sa isang patibong na idinisenyo upang nakawin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang imperyo ng negosyo na ipinagpalit niya sa aming pagsasama ay tiyak na babagsak pagkatapos ng gabing ito, lalo na at nakita ng mga pangunahing namumuhunan tulad ni Don Emilio ang kanyang matinding kahinaan at kawalan ng kakayahang kumilatis ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Tabi! Tumabi kayong lahat! Matinis at nakakabinging sigaw ni Clara, binabasag ang aking pagmuni-muni. Mabilis niyang hinubad ang kanyang mamahaling sapatos na may matataas na takong at inihagis ito sa direksyon ng mga gwardiyang nagtatangkang lumapit sa kanya upang mas makagalaw siya ng maayos. Hinablot niya ang isang mahaba at matalim na kutsilyo na ginamit kanina lamang sa paghihiwa ng malaking matamis na pagkaing inihanda para sa kanilang kasal na nakapatong sa isang mesa sa gilid ng entablado. Napasigaw ang mga kababaihan sa loob ng bulwagan at tuluyan nang nagkagulo ang mga tao. Nagkanya-kanyang takbo ang mga panauhin, nabasag ang mga mamahaling baso ng alak at natumba ang mga upuan. Umatras ang lahat, naghahanap ng mapagtataguan habang mariing iwinawasiwas ni Clara ang matalim na patalim sa hangin. Nagbabantang sasaksakin ang sinumang maglakas loob na humarang sa kanyang landas. Wala na siyang pakialam kung makapanakit siya ng mga inosenteng tao. Ang mahalaga na lamang sa kanya ngayon ay ang makatakas bago pa man dumating ang mga awtoridad at maikulong siyang muli tulad ng nangyari 8 taon na ang nakararaan.
Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa pangunahing pintuan ng malawak na bulwagan, itinutulak ng malakas ang mga naguguluhang tao na humarang sa kanyang daan. Ang kanyang mahaba at napakagandang puting damit na sumisimbolo sa kalinisan at pag-ibig ay napunit na at nagkulay abo dahil sa pagkaladkad nito sa maduming sahig at sa pagkakaapak ng mga taong nagkakagulo. Isa itong napakagandang larawan ng kanyang sirang pagkatao at mga huwad na pangarap na tuluyan ng nadurog. Ngunit habang papalapit siya sa malaking pintuang gawa sa matigas na kahoy na may magagandang ukit, at nang akalain ng lahat na tuluyan na siyang makakatakas sa kamay ng batas at makakapagtago muli upang maghanap ng bagong mabibiktima, biglang bumukas ang pintuan nang napakalakas mula sa labas. Tumambad ang ilang anino ng mga matitikas na lalaking nakasuot ng madilim na uniforme ng mga awtoridad. At sa kanilang harapan, nakatayo ang isang taong hindi ko inaasahang makikita kailanman sa lugar na ito. Isang taong matagal nang naghahanap kay Clara. Isang taong may hawak na napakahalagang ebidensya at hindi matatawarang galit na tuluyang magpapadala sa manlolokong nobya sa pinakamadilim na selda ng bansa. Sino ang taong ito na pumigil sa pagtakas ng huwad na nobya sa huling sandali? Bumukas ng napakalakas ang malalaking pintuan, nagawa sa matigas na kahoy ng nara. Ang lumilikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa buong bulwagan. Ang malamig na hangin mula sa labas ng gabi ay pumasok, tinatangay ang mga nakakalat na talulot ng mga puting rosas sa marmol na sahig. Sa gitna ng pintuan, nakatayo ang isang lalaking may katamtamang taas. May mga pinilakang buhok na nagpapahiwatig ng kanyang mahabang karanasan at may matalim na tingin na tila tumatagos sa kaluluwa ng sinumang kanyang tinititigan. Suot niya ang isang madilim na uniforme at sa kanyang dibdib ay nakapaskil ang tansong tsapa ng pambansang kawanihan ng pagsisiyasat. Sa likuran niya ay ang 12-dosenang mga armadong ahente na handang sumugod anumang oras. Nanlaki ang aking mga mata nang makilala ko ang lalaking nasa unahan. Siya si Inspektor Renato, ang mismong investigador na humawak ng aking kaso sa himpilan ng pulisya sa lungsod ng Quezon. 8 taon na ang nakararaan. Tila tumigil ang oras. Tiningnan ni Inspektor Renato ang buong paligid hanggang sa magtama ang paningin nila nang nagwawalang si Clara. Ang patalim na mahigpit na hawak ni Clara kanina ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa matigas na sahig, lumikha ng isang matinis na kalansing na umalingaw-ngaw sa gitna ng matinding katahimikan. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na parang halaya, unti-unting bumibigay hanggang sa siya ay tuluyang mapaluhod sa harapan ng mga alagad ng batas. Wala na siyang kawala. Ang lahat ng lagusan ay selyado. Mahabang panahon din kitang hinanap, Clara, o baka mas gusto mong tawagin kitang Cassandra o marahil ay Maria Margarita sa gabing ito. Malamig at malalim na panimula ni Inspektor Renato habang humahakbang papalapit sa nakaluhod na babae. Mula sa mga makikitid na eskinita ng Maynila hanggang sa mga asyenda sa Kabisayaan at sa mga mamahaling pasilidad sa lungsod ng Makati. Napakagaling mong magtago at magbago ng anyo. Ngunit ang bawat kasinungalingan ay may hangganan at ang hangganan mo ay natapos na ngayong gabi. Sumenya si Inspektor Renato sa 2 babaeng ahente. Mabilis silang lumapit kay Clara, kinuha ang magkabilang braso nito at walang atubiling isinuot ang malamig na posas na gawa sa bakal sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Isang musika ng katarungan, ang nakakasilaw na singsing na may diamante na ibinigay ni Dante kanina, ay nagmukhang walang halaga katabi ng posas na simbolo ng kanyang mga kasalanan. Binasa ng isang ahente ang kanyang mga karapatan ayon sa batas, ngunit tila hindi na ito naririnig ni Clara. Nakayuko lamang siya, ang kanyang magulong buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ngunit habang hinihila siya patayo upang ilabas na ng pasilidad, isang napakabigat at nakapangingilabot na pangyayari ang naganap. Huminto si Clara sa paglalakad. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Akala ng lahat ay umiiyak siyang muli. Ngunit nang iangat niya ang kanyang mukha, isang malakas, matinis, at malademonyong halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw, puno ng pangungutya at kawalan ng pagsisisi. Tumingin siya kay Dante, na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin sa sahig, walang kakayahang gumalaw o magsalita dahil sa matinding gulat. Ang halakhak ni Clara ay unti-unting humina at napalitan ng isang nakakalasong ngisi. "Bakit kayo nakatingin sa akin na parang kayo ang nanalo?" Tanong ni Clara,
Ang boses ay matalim at puno ng kamandag. Ikaw, Dante, akala mo ba ang kasal na ito ang pinakamahalagang bahagi ng plano ko? Akala mo ba nakuha ninyo ako bago ko pa makuha ang gusto ko? Dahan-dahang inangat ni Dante ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Natawa muli si Clara at dumura sa sahig. Hindi alintana ang kanyang marangyang kasuotan at ang mga posas sa kanyang kamay. Napakatanga mo, Dante. Masyado kang nabulag ng aking ganda at ng mga kwento ko tungkol sa aking huwad na yaman. Nakalimutan mo na ba ang mga papeles na pinapirmahan ko sa iyo noong Miyerkules sa iyong opisina? Ang mga papeles na sabi ko ay para sa pagsasanib ng ating mga negosyo at kasunduan bago ang kasal? Nanlaki ang mga mata ni Dante. Ang kulay ng kanyang mukha ay tuluyang naglaho. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Iyon ay mga dokumento ng paglilipat ng lahat ng iyong mga ari-arian at pagbebenta ng malaking bahagi ng iyong kumpanya, patuloy ni Clara. Ang bawat salita ay parang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa dibdib ni Dante. Ang mga pondo mula sa mga namumuhunan mo, kabilang na ang pera ng matandang si Don Emilio, ay matagal ko nang nailipat sa mga tagong kwenta sa labas ng bansa. Bago pa man ako maglakad sa pasilyong ito suot ang puting damit na ito, naubos ko na ang lahat ng yaman mo, Dante. Wala ka ng pera. Wala ka ng negosyo. Wala ka ng kinabukasan. Bangkarote ka na. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na bomba na sumabog sa gitna ng bulwagan. Nagsimulang magkagulo ang mga panauhin, lalo na ang mga negosyanteng namuhunan sa kumpanya ni Dante. Nagsigawan sila, nagmumura, at pilit na lumalapit kay Dante upang singilin siya sa kanilang mga nawalang pera. Si Don Emilio ay suminghap, mariing hinawakan ang kanyang dibdib, habang ang kanyang mga tauhan ay mabilis na umaalalay sa kanya. Si Doña Carmela ay tuluyan nang nawalan ng malay at bumagsak sa mga bisig ni Don Arturo. Ang pamilyang labis na nagmataas. Ang pamilyang inalipusta ako at itinuring na parang dumi, ngayon ay tuluyan nang nawasak. Ang pangalan na kanilang pinangangalagaan at ipinagmamalaki sa mataas na lipunan ay naging kasing kahulugan na ngayon ng kahihiyan at malawakang panloloko. Dinala na ng mga ahente si Clara palabas ng bulwagan. Ang kanyang baliw na halakhak ay patuloy na umaalingaw-ngaw hanggang sa tuluyan itong maglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Dante sa gitna ng kaguluhan. Ang lalaking laging nakatayo ng tuwid, ang lalaking pinalayas ako sa sarili naming tahanan dahil hindi raw ako sapat sa kanyang matayog na pangarap, ay isa na lamang kaawa-awang anino ngayon. Nawala ang kanyang kumpanya, ang kanyang yaman, at ang kanyang dangal sa loob lamang ng isang gabi. Habang pinapanood ko ang mga kaganapan, wala akong naramdamang tuwa o kaligayahan sa kanyang pagdurusa. Ang naramdaman ko lamang ay isang napakalalim na kapayapaan. Ang hustisya ay hindi kailanman nagmamadali, ngunit ito ay laging dumarating sa tamang panahon. Ang karma ay isang napakahusay na guro, at binigyan nito si Dante ng pinakamabigat na leksyon na hindi niya kailanman makakalimutan. Nagsimulang paalisin ng mga awtoridad ang mga panauhin upang isara ang lugar at simulan ang mas malalim na pagsisiyasat. Kinuha ko ang aking maliit na bag mula sa upuan, inayos ang aking damit, at naghanda na ring lisanin ang lugar na naging saksi sa pagtatapos ng kabanatang ito ng aking buhay. Nakahinga ako ng maluwag. Parang isang napakabigat na bato ang tinanggal mula sa aking dibdib. Ngunit bago pa man ako makarating sa malaking pintuan palabas, naramdaman ko ang isang mahigpit na paghawak sa laylayan ng aking luntiang damit. Lumingon ako at nakita ko si Dante. Gumapang siya sa sahig mula sa gitna ng bulwagan hanggang sa aking paanan. Ang kanyang mamahaling kasuotan ay gusot at marumi. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng mga luha at pawis. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng matinding sakit at labis na pagsisisi. Rosa. Humihikbing tawag niya. Ang boses ay basag at tila nauubusan ng hininga. Rosa, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging makasarili ako. Nawala ang lahat sa akin. Ikaw. Ikaw lang ang totoo sa buhay ko. Ikaw lang ang tanging nagmahal sa akin nang walang hinihinging kapalit. Tulungan mo ako, Rosa. Hindi ko kaya ito. Tulungan mo akong bumangon muli. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakatitig ako sa lalaking minsang naging buong mundo ko. Nakaluhod siya sa aking harapan. Humahagulgol tulad ng isang batang nawawala sa gitna ng dilim. Pinanghahawakan ang laylayan ng aking damit.
na parang ito na lamang ang tanging rasyon na magliligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Ang buong bulwagan ay unti-unting nawawalan ng tao at kaming dalawa na lamang ang naiwan sa ilalim ng mga patay-sinding ilaw ng malaking pasilidad. Tiningnan ko siya ng malalim, inaalala ang lahat ng sakit at luhang ipinaranas niya sa akin noong gabi na paalisin niya ako sa aming bahay. At ngayon, nagtatanong ang aking isipan, ano ba ang dapat kong sabihin sa lalaking sumira sa aking puso ngunit ngayon ay nakadapa at walang-wala sa aking paanan? Tatanggapin ko ba ang kanyang pagsisisi at tutulungan siyang ibangon ang kanyang sarili o tatalikuran ko siya upang harapin ng mag-isa ang impyernong siya mismo ang gumawa? Nakatitig ako sa lalaking nakaluhod sa aking paanan. Ang lalaking minsang naging sentro ng aking universo, ang taong inalagaan ko at minahal ng higit pa sa aking sarili. Rinig na rinig ko ang bawat paghikbi ni Dante, ang bawat pagmamakaawa na tila nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang nadurog na pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng aking luntiang damit, nanginginig at basang-basa ng kanyang sariling mga luha. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang labis na takot sa isang madilim na kinabukasan na siya rin mismo ang gumuhit. Sa mga sandaling iyon, bumalik sa aking isipan ang araw na pinalayas niya ako sa aming sariling pamamahay. Naalala ko ang lamig ng kanyang boses nang sabihin niyang hindi ako sapat para sa kanyang mga matatayog na pangarap. Naalala ko ang sakit ng pag-iisa habang inilalagay ko ang aking mga gamit sa mga karton, habang siya ay nakatayo lamang sa hamba ng pinto. Walang pakialam at naghihintay na lamang na ako ay tuluyang lumisan upang bigyang daanan ang babaeng akala niya ay mag-aangat sa kanya. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang mga kamay na nakakapit sa aking damit. Naramdaman ko ang panlalamig ng kanyang mga palad. Tiningala niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang munting pag-asa. Umaasang sa paghawak kong iyon ay muli ko siyang ibabangon. Muli ko siyang sasamahan sa pag-ako ng lahat ng kanyang mga pasanin. Ngunit malumanay kong inalis ang kanyang mga daliri mula sa pagkakakapit sa aking kasuotan. Binitiwan ko ang kanyang mga kamay at umatras ako ng isang hakbang. Wala nang natitira sa akin para sa iyo, Dante. Mahina ngunit napakatigas kong tugon. Ang bawat salita ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik at halos walang taong bulwagan. Hindi ko sinasabi ito upang saktan ka lalo, kundi upang tapusin na ang lahat ng ugnayan nating dalawa. Pinapatawad na kita sa lahat ng sakit na idinulot mo sa akin. Pinapatawad kita dahil hindi ko nais magdala ng mabigat na galit sa aking puso sa pagbuo ko ng aking bagong buhay. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na maaari mo na akong angkinin muli tuwing wala ka ng ibang matakbuhan. Mas lalong humagulgol si Dante, isinusubsob ang kanyang mukha sa malamig na sahig. Rosa, hindi ko kayang mag-isa. Nawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Nawala ang pangalan ko. Kailangan mong kayanin, Dante. Sagot ko habang pinagmamasdan ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Walang ibang tutulong sa iyo ngayon, kundi ang sarili mo. Inaasahan ko na ang gabing ito ay magturo sa iyo ng tunay na kahulugan ng halaga. Na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng koneksyon sa lipunan o sa kinang ng mga alahas, kundi sa katapatan at sa kalinisan ng intensyon ng mga taong nakapaligid sa iyo. Mag-ingat ka sa iyong muling pagbangon. Hindi ko na hinintay ang kanyang susunod na sasabihin. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad patungo sa malaking pintuan palabas ng pasilidad. Ang bawat hakbang ko ay magaan. Wala na ang kaba. Wala na ang sakit. Wala na ang pangungulila. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng Maynila. Tumingala ako sa kalangitan at nakita ko ang ilang mga bituin na nakasilip sa likod ng mga maiitim na ulap. Huminga ako ng napakalalim at napangiti. Malaya na ako. Ganap na malaya. Lumipas ang 1 taon matapos ang napakalaking iskandalo na iyon. Ang balita tungkol sa pagkasira ng kumpanya ni Dante at ang pagkakadakip sa sikat na manlolokong si Clara ay naging usap-usapan sa buong bansa sa loob ng mahabang panahon. Nalaman ng lahat kung paano nilimas ni Clara ang mga kaba ng kumpanya at kung paano niya nalinlang ang pinakamatatalinong negosyante sa lipunan. Si Clara ay kasalukuyang nagbubuno ng kanyang mahabang sentensya sa isang mahigpit na piitan, nagbabayad para sa libu-libong luhang idinulot niya sa kanyang mga naging biktima. Si Dante naman ay tuluyan nang nawalan ng puwang sa mataas na lipunan. Nabasa ko sa isang pahayagan
na ipinagbili niya ang lahat ng kanyang mga natirang personal na ari-arian, maging ang bahay ng kanyang mga magulang, upang bayaran ang bahagi ng mga utang na iniwan ni Clara. Si Don Arturo at Doña Carmela ay umuwi sa isang maliit at lumang bahay sa probinsya, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang mga dating kasamahan. Si Dante ay namamasukan ngayon bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na pagawaan, sinusubukang bumangong muli mula sa pinakailalim, baon ng hiya at pagsisisi. Samantala, ako ay lumipat sa isang tahimik na bayan sa paanan ng mga bundok sa lalawigan ng Rizal. Binuksan ko ang isang maliit na tindahan ng mga bulaklak at mga ipinintang larawan. Simple lamang ang aking buhay ngayon. Walang mga mararangyang pagtitipon, walang mga mamahaling damit, at walang pagpapanggap. Ngunit tuwing umaga na nagigising ako upang diligan ng mga halaman, at tuwing hapon na pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw habang umiinom ng mainit na kape, nararamdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman mabibili ng anumang halaga ng salapi. Natagpuan ko ang tunay na kaligayahan sa pagtanggap sa aking sarili at sa pagmamahal sa mga simpleng bagay na nakapaligid sa akin. Ang sugat na iniwan ng nakaraan ay naging isang magandang marka na nagpapaalala sa akin kung gaano ako katapang. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga sariwang rosas sa labas ng aking tindahan, isang maliit na ibon ang dumapo sa kalapit na sanga. Umawit ito ng napakagandang himig, tila nagdadala ng mensahe na ang bawat pagtatapos ay simula rin ng isang mas magandang panibagong yugto. Pinagmasdan ko ang ibon hanggang sa ito ay lumipad patungo sa malawak na kalangitan. At habang pinapanood ko itong maglaho sa ulap, isang tanong ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang tanong na marahil ay pilit ding hinahanapan ng sagot ng bawat taong nakaranas ng matinding pagtataksil. Sa huli, matapos ang lahat ng bagyo at pagluha, paano mo nga ba malalaman kung tunay ka nang nakalaya sa nakaraan? Ang sagot ba ay nasa pagpapatawad sa taong nanakit sa iyo? O nasa kakayahan mong ngumiti ng totoo habang naglalakad palayo sa mundong minsang sumira sa iyong pagkatao?